Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Okay, palang pata to Upright by Page of Cups. And reverse. Page of Cups in reverse. What's with the Page of Cups in reverse? Na-reject mo to. Yung parang na-reject or na-reject ng aura mo yung sinesent nila sa'yo. O yung sinusuyo nila sa'yo na mag-juggling ka. Sinesent na mag-juggling ka. Gano'n ba yun? Tama ang term doon. Hindi. Sinusuyo nila sa'yo na mag-juggling ka. Hindi. Para mag-juggling ka. Ano yun? Meron silang sinesent sa'yo. Meron na sinesent nila sa'yo para malasin ka. Baka malasin ka. Hindi. Para mag-juggling ka. Alam mo yung pag nag-juggling ka, wala ka nang nagawa, yung parang katagalan ka nakakadesisyon, kakaisip kung ano ba yung desisyon mo, ano ba yung gagawin mo, na parang natingga ka na din, parang na-stuck ka na din, parang ganun ba? Parang ka na-confused din. Narapan ka mag-decide. Yun, ganun. Basta yun ang na-reject mo. Na-reject mo. Yung parang, ano ba yun? Hindi sinesend, kundi may ginagawa sila para mag-juggling ka. Ginagawa nila. Baka ginagawa nila. Hindi Influence nila, influence. Baka influence. Hindi talaga. Ano yan siya? Yan ang nare-reject mo. Kung hindi mo na-reject yan, nag-juggling ka sana eh. Ganun da yun, di ba? Ganun yun. Oo, nalito ka sana. Kung hindi mo na-reject yan, nalito ka sana. Na-confuse, na-distract yung isipan mo. Kung hindi mo na-reject yan. O kung hindi na-reject ng aura mo. Ano kayang ginagawa nila? May ginagawa sila eh. May ginagawa sila para mag-juggling ka, pero na-reject mo lang. Meron silang scheme, deceit. Ayun, scheme, deceit. Yun ang tama. Scheme, deceit. Para mag-juggling ka. Kung ano may ginagawa nila. Kung ano yung paraan nila, no? Para mapa-juggling ka. Baka nang wish. Oo. Wini-wish nila? Wini-wish? Baka yan eh. Wini-wish ka nila, guys. Tama, ayun ang una. Wini-wish ka nila na mag-juggling ka. Il-wishing. Kaya pala, puro hindi. Nasagot. Il-wishing pala ang paraan nila para mag-juggling ka. Wini-wish nila na mag-juggling ka. Diba? That's their deceit and scheme against you. O isa lang yan si deceit and scheme nila against you. Wait lang. May maraming ayun. Ano pa ang energy mo ngayon? Kung hindi mo na-reject yan, na-juggling ka. Integrity. May integrity ka. May integridad ka ba?
And you are brave. So stand up for what is right, for what you believe na kung ano yung tama. Kung ano yung paniniwala mo, no? Kung ano yung tama. May panindigan ka sa tama. May integridad, no? May integrity ka. May integrity. Search for that word, integrity. Ano pa? Ano ka sa person? Ano kang klase ng tao ba? Ito lang, ano to ha? Reversal ha? Itong deck na to. Baka magtaka kayo kung bakit ito reverse ay in-upright ko. Ito lang. King of Water. Understanding ka naman yan yung pathetic eh. May puso. Oh, may heart pa nga eh. Oh. Sometimes, siguro may pagka-sensitive ka. No? Siguro sa mga, like, sa mga nakakaawa, madali kang maawa. Kasi lang, evil people finds you or see you as a target pagkagayan. Tama ba? Target para makipag-compete sila sa'yo kasi nakita nila na parang mahina ka. So, pwede sila makipag-compete sa'yo. But hindi sila dun makipag-compete sa alam nila strong. Takot sila sa alam nila na strong, sa nakikita nilang strong. Doon sila makipag-compete sa mga mawain, may puso. Pero ang hindi nila alam, no? Sabihin pa nila tanga daw, no? Kasi ganito, ganyan. Pero sila ang tanga. Sila ang walang utak kasi hindi nila alam. Forever ang parusa nila sa ginagawa nila. And they are foolish. Magpapakita lang yung kung gaano sila foolish. At kakruk. At kaduwag. Ang pagiging mawain, hindi dapat yung taken for granted yun ng iba. You have to be grateful kasi hindi. Malala pa. Naging abusive sila. At gusto nilang samantalahin yung pagiging kind, mabait, mawain ng ibang tao, pagiging matulungin. Yung may puso, may habag, yung iba. Yan ang problema sa mundong to at may mga ganyang tao. Kaya mahirap ang magpakita ng, alam niyo, yung masyado kang mabait at maawain kasi na ikaw nga nakikita na target, no, ng mga foolish. Ang tingin nila pwede na sila makapag-compete sa'yo, pwede na kunin ko na sa'yo kasi kayanin ka nila, yun ang iniisip nila. Mababa ang tingin nila sa'yo kasi hindi strong yung nakikita na sa'yo, kundi weak. Dahil soft-hearted ka. Kind-hearted, may puso. Diba? Paano ko nalaman yun? Based on my observation. Yung mga tao may wisdom, malalaman din nila yan. Hindi sa dahil sa sinabi sa kanila ng iba na winari na sila ng iba, kundi through their observation. Obserbahan nila yan eh. Kung wise yung tao, obserbahan nila yan. Hindi makalusot sa judgment nila yung mga ganyan. Pag wise, actually palagi ko naman yan sabi yan dito. Common lang yan. Wait lang. So, ano ang darating sa'yo? Upright ba itong Page of Wands? Oo, it's Page of Wands. Upright din siya. May passionate, excited na mag-take ng action.
Para may naisip na bagong idea na gagawin. Ano yung idea niya? Na gagawin. Ang action ang gagawin niya towards you. Kasi darating siya. Maging giving. May bibigay siya sa'yo. May offer. May bibigay. Mag-invest. Anong intention niyan? Ng person na yun na si Page of Wands. Kung bakit mag-i-invest siya sa'yo. O kung bakit may ibibigay siya sa'yo. Anong intention niyan sa'yo? Upright ba on the star? Hindi. Para maging hopeless ka? Baka para maging hopeless ka. Hindi. Kasi in reverse. Para ang intention niya sa'yo ay yung hindi ka mamuhay ng yung dream mong buhay. Kasi in reverse eh. Hindi. Para hindi ka mangarap. In reverse Upright ba to? Ay, ito. To the sun. Hindi. Kasi in reverse man to. Para hindi ka maging inspired. Hindi. Ano yan siya? Yung the star in reverse. Para hindi ka sumikat. Para hindi ka sumikat. Bakit ang tingin niya sisikat ka? Yun ang tingin niya sisikat ka. Gusto niyang pigilan. Kasi ang tingin niya, capable ka na sumikat. Anong gusto niya siyang sumikat? May tililing. Hindi na lang siya magsikap ng sarili niya kung gusto niya sumikat. Kung gusto niya sumikat, magsikap siya. Gumawa siya ng paraan niya para sumikat siya. Ba't ikaw yung pigilan niya? Mangontrol siya. Saan ang punta ng tao na yan? Sa impyerno? Impyerno siya mapupunta. Sa ugali niya na yan. Impyerno siya. Bakit ko tinatanong? Kasi bagay sa impyerno yung ganyang klase ng tao. Ba't kanya pipigilan? Mabuting tao yan. Evil yan siya. Ayaw sumikat ka. Sino naman siya? Anong pakialam niya sa buhay ng iba? Nainggit siya. Nainggit. Puno ng inggit. Nainggit siguro yan. Hindi. Na-insecure. Na-insecure. Diyos mayo. Ayan tuloy mapunta niya impyerno. Yan, mabuti niya impyerno. Kaya madami nasa impyerno kasi mga baluktot sila eh. Kahit alam nilang mali at unfair sila nagiging unfair sila. Ay sige lang, no? Gumagawa sila ng scheme, deceit, pang-atake sila dahil gusto na kontrolin, gusto nilang sa kanila yung blessing ng iba. Na mapasa kanila yung para sa iba. Mga ganun ba? Ayan tuloy. Pag once na sa impyerno na yan, forever na yan siya dun sa impyerno. Ano yan? Nakaset na yan sa impyerno punta? Nakaset na pala yan mapunta sa impyerno yan. Ay nako. Ayan ang ibibigay niya sa'yo. Energy niya. Hindi yan invest. Bad energy niya. Bad energy. Baka bad energy. Bad energy niya. Ayan ang naisip niya na. Through what? Psychic attack? Baka psychic attack kasi bad energy. Through psychic attack. Man psychic attack daw siya.
Alam niyo nakapang psychic attack siya kasi, you know what, yung mga tao nakapang psychic attack, evil yung kanilang aura. Full of negativity, full of envy or inggit yan sila. Yan ang nagmo-motivate sa kanila ng makapang psychic attack. Yan ang parang seed. Yan ang yan yung parang fuel nila. Inggit. Kaya nakapang psychic attack, hindi yan sila psychic. Wala yan psychic ability. Hindi porkit nakapang psychic attack ay psychic na, hindi yan psychic yung mga ganyan. Yung psychic ay yung kagaya ng kakayanan ko na na pag kahit na ina-translate or tulog ay nakikita yung paligid, klarong-klaro, nakikita yung mga elemento, mga mga hindi nakikita ng mata natin, kagaya ng mga fallen angel, aswang, makikita ay klaro-klaro eh. Ewan ko lang, depende, iba-iba kasing kakayanan ng mga psychic eh. Yung tawag doon ay vision, no? Yung gano'n, no? Pag may vision ka, may psychic ability ka. At saka yung intuition na tinatawag at perception. Clear audience, yan ang mga psychic. Medium, yan ang mga psychic. Pero yung mga nakapang psychic attack, kaya tinatawag ng psychic attack kasi yung psych mo, yung tinatawag ng psych, ay nang-intrude sila, kakaroon ng intrusion ng energy nila sa energetic field mo. Yan, sa psych mo. Yan. Kaya tinatawag na psychic attack. And evil yung energy, yung aura ng mga tao rin kasi full of envy. So, evil yung manok ng psychic attack. Yan, yan. Mayabang ba yan? To? Mayabang? Mayabang. Yabang daw. Ano mangyayari sa kanya? Tatama yung psychic attack niya? Hindi. Sa kanya papasok yung psychic attack niya? Baka sa kanya papapasok. Sa kanya papasok, hindi lang tatama. Sa kanya papasok yung mga negativities na mga sinesent niya sa'yo, mga thoughts niya, negative emotion, bounce back na sa kanya. Sa kanya pasok. O, sino ang puno ng baggage? Siya din ang mapuno ng baggage. Balik lang sa kanya yun. At worst, pupunta pa siya sa impyerno. Nakaset na siya mapunta sa impyerno. Doon, yun ang papala ng mga evil, ng mga inggitira, ng mga nang harm dahil sa insecurity sila. Gusto makapag-compete ka sa'yo, kaya na-insecure eh. Parang kinukompare sarili niya, akala niya pwede ka niyang masapawan, pwede niya makuha ako ano sa'yo, ganyan yun eh. Ay foolish yan, crook yan. Baka nga may disorder pa. May disorder yan? Oh, may disorder siya. Baka psychopath yan. Psychopath yan? Psychopath yan. Kaya ganyan yung utak niyan. Hindi matino. Dahil kay baliw niyan. Ano yung body mo energy ngayon? Sa pa? Queen of water talaga oh. Kaya gusto kong makipag-compete sa'yo nitong psychopath na ito. Kasi, you're so soft-hearted, no? Siguro may pagka-empathetic ka. Yan ang kanilang target kasi, no? Ayaw nila dun sa mas strong personality na parang busing-busingan, astig. Mga ganun. Ayaw nila. Takot sila. Takot kasi yan sila pagka, yung mga, yun ang alam ko, pag mga psychopath na yan. Pag mga, hindi yan sila ma-challenge sa mga ganun. Ito ang mga china-challenge nila. Yung mga empathetic na mga tao. Yung tulad ng maawain, no? Maawain sa mga hayop, sa kapwa-tao nila. Mga soft-hearted ba? Mga bagin, mga ganyan. Kasi hindi nila kaya-kayanin nila yan.
kaya nang pag-compete siya ng mga, o makuha kung ano yung sa tao, kung ano yung nasa tao na yan. Mga ganun yan eh. Kasi they live a parasitic lifestyle, yung mga psychopath na yan. Yan pala, no doubt, impyerno siya, psychopath pala siya. Ano pa? Ano ang message for you? Sino ba nagagay dito ngayon? God. Yeah, God. God ang nagagay dito ngayon. Maghahatol ka na po ba, God? Pwede. Upright ba yun? Maghahatol yan na mga dapat hatulan. So, bagay madami yung gumagawa ng kasalanan. Parang, nahayaan na ng God, di ba? Parang, kasi hindi pa naman lilipulin ang mundo. Ewan ko kung bakit. I cannot explain it. Pero, mukhang may hatulan ng God at may lumabas na parang nakaano na sword doon sa may clarification ng tanong ko. Yung God pa ang nag-guide. Anong message ng God for you? At mukhang narcissistic siya. Alam niyo, psychopath nga, tama. Narcissistic din kasi yung psychopath. Kasi all psychopaths are narcissistic. Pero not all narcissistic are psychopath. Okay? But all psychopaths are narcissistic. Isa yan sa katangian ng psychopath. Narcissistic din yan sila. Wala yan silang empathy, walang awa, walang konsensya. Yun na nga. Wala ding habag yan. At sa hayop, wala yan silang habag, yung mga psychopath na yan. Pero hindi yan sila marunong makaramdam ng awa, konsensya. Yan ang mga psychopath. Yung maawain pa nga at mabubuting tao, yun ang target pa nga nila eh. Tingin kasi nila kaya-kayanin nila yan. Mga ganun. And they mimic the emotions of others. Magaling sila mag-pretend. No? Akala mo inosente. Mga ano yan sila guys, mga sinungaling. Very manipulative. Mahirap ma-detect yung mga yan. Pero sa katagalan, malalaman mo na they are psychopaths. Kasi, akala mo inosente yan sila. Pag mahilig yan sila gumawa ng mga scheme at deceit, mapahide yan. Mapahide yung ginagawa nila. Hindi yan sila bulgaran, guys. Patago nga. Baliktad pa nga yung sinasabi ng mayan. Mahilig yan sila magsinungaling. Yan. Diba? Very evil. Full of lies yung kanilang mga sinasabi. Baka pati yung sarili nila ay nauto na nila. Naniwalaan na nila yung sarili nila sa kasinungalingan nila. Everything is okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Lahat ay okay. Huwag ka mag-alala. It's all working out in a beautiful way. Ayan. Through this deck. Ayan. Ilang guide. And through this deck, ano po yung message mo po? God. Message. Upright po ba itong Wheel of Fortune? In reverse. Hindi siswertihin ang ano, yung psychopath. Baka yung psychopath, yung upright ba yan? Yung psychopath na yan? Yung psychopath na yan.
Alang pa yung psychopath na yan, oh, na sa mga ano niya, plans, deceit, hindi siya swertehin sa mga ginagawa niya. Malasin lang siya, no? O baka matulan siya ng maaga kung hatulan siya agad ng God, no? Ng parusa, no? Sa impyerno, kasi sa impyerno mo siya mapupunta. Nakaset na yan siya sa impyerno lagay. May edad na ba yan? Yung psychopath na yan? May edad na po ba yan? Hindi. Ibig sabihin, bata-bata pa yung edad niya. Bata-bata or katamtaman? Katamtaman siguro. Katamtaman lang. Siguro mga katamtaman lang. Baka mga teenager. Mga ganun. Mga teenager. Isipin mo yan. Teenager pa lang siya, nakaset na yung kaluluwa niya itapon sa impyerno. Kasi psychopath. Basta psychopath talaga alam ko. Sa impyerno talaga yun sila mapupunta. Search for the word na psychopath. Kung ano yan sila. They're worst. They're evil. Pure na evil yung mga psychopath na yan. Wala kang konsensya eh. Wala kang awa yan eh. At napakabaluktot naman yan. Wala sa katwiran talaga yung yan. Ubod ng manipulative. Ubod ng sinungaling. Paniwalain ka pa mabuting tao sila pero tatraidorin ka na. Patalikod. Mainggit lang sila sa mga harm na yan sila sa'yo. Kasi wala yan silang sense of right and wrong. Ang mali ay tama yan sa kanila. Ang tama ay mali yan sa kanila. Parang ganun ba? Kasi lahat ng ginagawa nila mali. Baluktot nga eh. Ano ang message po God sa lahat ng viewers? Mag-introspect na. Give time, mag-introspect, isip-isip, no? Ganon. Bakit kaya? Kailangan mag-introspect para maklaruhan, ganon yan. Na kung bakit hindi namumuhay ng ganito, upright nito, ganyan po ba? Para, kung bakit hindi sila namumuhay ng ganyan? Oo, kung bakit hindi nagiging strong yung bond ninyo ng naging person ninyo ba o naging asawa ninyo, ng nakarelasyon ninyo, ng mga naging partner ninyo, na hindi tumagal or hindi, lalo kung palagi na lang naghiwalay, no? Ganon. No? Kung yung mga naka-experience dyan, ganon, palagi hiwalay yung hiwalay ko sa person ninyo, ganon. Na hindi tumatagal yung inyong relationship, mag-introspect daw kayo. Baka, ano yun, baka may mali po sa kanila pong mali. Ganon po ba yun? O kaya Oo, maging curious kayo. Baka may mali sa inyo. Baka, kung kaya hindi, lalo kung nagsama na kayo, o kaya may gumawa ng deceit sa inyo, mag-introspect kayo. O baka, masyado kayong, ano kaya, ang reason, no? Basta mag-introspect kayo, kayong nakakalam niyan. Mag-introspect lang kayo para sa sunod, pag may partner kayo, marunong na kayo mag-handle ng relationship. Hindi na siya nasisira, hindi na kayo naghihiwalay. Yan. Dapat ay wag, ang alam ko para tumagal ang relationship, wag mag-give up. Kunting bagay lang, kunting away lang. Yun ang aking advice. Kunting away lang ay
Papasensyahan nyo na lang. Huwag na mag-tanim ng galit. Diba? Kunwari, nag-away kayo. Kunti lang. Ganun. Mas maganda yung maging malambing kayo sa person ninyo. At, yung maging understanding, forgiving sa inyong person. Maging, ano pa, may advice ko sa inyo. Yun na lang, mag-introspect kayo para alam nyo kung ano yung mali ninyo. No? Para sa sunod, pag nagkaroon kayo ng partner o pag nagkabalikan man kayo ng person ninyo, ng past person ninyo, ay tatagal yung inyong relationship. No? At hindi kayo mabuwag, hindi masira yung inyong pagsasama, hindi masisira yung pamilya ninyo. Huwag pairarin yung pride. Walang maidudulot na maganda yung pride. Narcissistic yung masyadong prideful. Isipin, tao lang. Kaya, hindi dapat maging ma-pride. No? Yung mga mayabang, ay mga psychopath yan. May tililing yung mga yan. May disorder yan. Matinding hangin yan. Kaya kung ano na pinag-iisip niya. Natural na narcissistic yung mga yan. They are also callous, guys, yung mga psychopath na yan. Meron pa ma-term dyan, maliban sa mga they live a parasitic lifestyle. And callous and very deceitful din yung mga yan. Lahat na lang ng worst and evil sa kanila. Sa mga psychopath. So yan ang gawin ninyo. Mag-introspect do kayo. No? Baka ang pinapairal ninyo ay pride. No? Sa akin, mag-away kami ng asawa ko. Kunwari, lalayas-layas siya. No? Lalayas-layas siya. Agawin ko yung nanakit pa nga yung dati asawa ko eh. Titis ko lang eh. Dati. Kasi nagsisilos yan. Siyempre bata pa ako. Nagsisilos kasi. Kaya nagsisilos, manakit siya. Eh, siyempre bata pa ako kaya ganun siya. Siluso. Pero, hindi na din ngayon. Hindi na siya. Noong naghiwalay kami, simula naghiwalay kami, hindi na siya nanakit. Matakot. Bago na. Pagka aalis yan, habol-habulin ko yan. Agawin ko yung bag niya. Sige, umalis ka. Wala ka naman dalang damit eh. Wala kang dalang bag, di ba? Wala siyang dala-dala. Di ba, balik siya sa bahay. Diba? Babalik siya dito. Di bali, asawa ko naman. Pero ngayon, okay na kasi binabato din. Alam ko binabato din siya no, ng mga tapos sinusulsulan ng ng iba. Binabato ng palipadangin for sure. O kaya ganun ba yun dati yung asawa ko, kay pinabato ba siya ng palipadangin? Ay, hindi naman daw. Sa selos yun. Baka may ginagawa yung iba. Sa selos yun. Nagsiselos. Kasi bata pa kasi ako sa kanya. Kaya ganun. Oh, alam nyo na. Now you know. Ang tingin sa akin, may tinatago. Diba? Alam niyo yung tunay kong kulay. Wala akong tinatago na kulay. Color coding. Yung psychopath niya nag-comment na na kapitbahay ko na. May disorder yun. Sabi niya, lumabas na tayo yung tunay kong kulay. Anong color? Anong color? Anong color yun? Eh, wala akong tinatagong kulay. Yung tunay na kulay. Hindi kasi ako kagaya ng mga ganyan, no? Na hinahide, no? Kasi mahilig sila mag-hide. Takot na malaman yung evil nature nila, yung mga ginagawa nila, mga patago. Kasi wala talaga akong ginagawa mga Nakita nyo kung ano yung diferensya, kung ano yung pagkakaiba ng sa side ng good and sa side ng evil.
Yung mga ganyan, yung mga psychopath na yan, sa side ng evil na yan, ay mga ano yan, ubod ng mga ano yan, secretive yan sila guys. Mga patago yung may nagawa, ano mga yan, yung mga ah, ginagawa nilang mga pang-atake. Mga traidor yan sila guys. Yan. Yun nga lang, forever sila magsapir sa impyerno. Yun ang masabi ko sa mga ganyang evil na yan. Psychopath pati. Psychopath ka na. Maawa ka dyan, makamdamay ka pa. Ikaw pa itapon sa impyerno dyan. Oh, baka hawaan ka pa nila ng tingtuloy nila. Oh. Pagka inggitira nila, oh. Pagka-evil nila, ay madamay ka pa. No? Kung pagkaibigan ka sa mga ganyan. Kaya pag alam nyo psychopath yung isang tao, na-detect yung psychopath, iwasan nyo. Baka madamay kayo, maimpyerno. No? At tatraidorin na kayo, tatraidorin ng mga ganyan. Basta psychopath kasi sarili lang nila ang importante. Panlabas lang yung kunwari nagkikare sila. Magaling yan sila mag-pretend guys. Tama sabi niya. Kaya daw siya nagpipretend. Ano ba yun? Sabi niya. Binlock ko na. Ayaw ko na mag-entertain. Sabi ko may piano ko. So ano pa? Ang next tuloy. Strength. Ano yan? You will build a strong bond ng person mo. Hindi. Magiging strong ka. Maging strong ka. Oo. Hindi. Lalapit na sa'yo ang person mo. Hindi na siya maging mailap na magpaamo na siya sa'yo, gano'n. Baka gano'n ba? Kasi hindi na maging clouded yung judgment niya, yung isip niya. Ako din, palaging pinapa-clouded yung judgment ko dito. Di ba, may kapitbahay akong psychopath dito. Kasi pambato ng orasyon, mga masking nila, wishing, gano'n na. Pero, tinatanggal ko lang. Binabalik ko pa sa kanya. Kailangan na masipag magtanggal. Paano? Secret ko na yon. Secret ko na pa paano tanggalin. Ano ang para kahit pa paano may secret naman ako eh. Puro na lang ako open. Ano pa? Next move ng person mo towards you. And so when I broke down, 8 of Cups in reverse, babalik. Baka lumayo o past person mo. Bakit siya babalik sa person mo? Kasi, hindi na siya matitingga. Hindi na siya alam niyo, gusto niyo ng peace of mind always. Yung parang, ang gusto niya ay yung katahimikan. Hindi na siya ganoon. This person is willing to fight for you na. No? Kasi naklaruhan na siya na kailangan kanyang
balikan, kailangan ka niya ipaglaban, kailangan ka niyang pursue, ang mag-take na action sa'yo, ang maglakas loob, ang maging brave, no? Maging positive. Brave kasi Rooster. Ang maging frank and outspoken sa feelings niya towards you. Yan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Hindi ka na magagawa ng manipulation ng iba. Pagka ganyan, manipulation, hindi ka na magawa ng manipulation. Yung ina-attack yung isip mo ba? Minamanipula nila yun, no? Di ba? Clarified by nine of swords. Yan may mga swords na parang na-atake sa isip, no? Sa utak o sa ulo. Hindi ka na nila gawa ng manipulation, no? Parang sinusulsulan nila na ganito, ganyan ang gawin mo, ganito, ganyan ang sabihin mo. Mga ganun ba? Ganyan ang isipin mo. Mga ganun ba, no? Ganyan ang maramdaman mo. Kaya ano pa, basta manipulation. Yung utak mo ang gusto lang kontrolin mo. Hindi ka na nila mamanipula. Kaya nag-overthink yung isang tao, minsan di makatulog kasi ginagawa nga ng manipulation o inatake nila yung isip ng tao. So, yan. Ano ang next move ni person mo towards you? 9 of Wheels in reverse. Maging ano siya, mahiyain. Maging mahiyain, no? Hindi siya confident, hindi mahiyain siya. Yun ang nauna kanina. Para bang uncomfortable. Yan, di ba? Uncomfortable kasi pa-upright, comfortable, di ba? Na sabihin sa'yo, yung gusto niya. Parang mahiyain, uncomfortable na anong kausapin ka. Hindi. Uncomfortable na sabihin sa'yo yung totoo. Na mag-take ng risk. Na mag-take ng risk. Parang uncomfortable. Bakit? Gagawa ng scheme na naman ng iba. Hindi. Dahil maging clouded utak niya. Pwede. Na maging clouded yung utak niya. Kaya maging mahihain siya. Baka makaramdam ng insecurity o ano. O kaya maging mahihain. Pero ano next na move ng person mo towards you? Upright ba to? Yung Knight of Wheels? Kaya in reverse. Mukhang walay. Kasi mukhang madalas yung napaka-clouded yung isip niya. Ayan. Napaka-clouded yung isipan niya. Well, next niyang move towards you. Walay pa. Walay pa. Kasi in reverse man. Or ano pa ang next move. O kung kinukonta ka niyan ay parang paputol-putol. Hindi tuloy-tuloy. Ganun. Pero kung hindi pa, ay hindi pa. Parang hindi pa siya makapag-offer agad-agad. Parang ganun yan. Kasi parang iiral sa kanya pagiging mahiyain. Mahiya siya ba? Mahiya. Ano pa ang next move ng person mo na yan towards yung babalik na to? Ano pa? The Tower. Wala pa eh.
pa ang next move ng person mo na yan? Mag-recover muna to. Mag-recover sa sadness, sufferings. At ano pa ang next move ng person mo na to towards you? Kaya nga ano guys, kaya parang atras pa, bawi pa, ano pa, urong sulong ito, yung person mo na to. Pag naging clouded yung isipan niya, ay, ano na siya, no? Uurong. Pag naisipan niya na i-pursue ka, ay, parang naging positive na naman siya na i-pursue ka, ganon, na mag-take na action sa'yo. Pag naging clouded naman isipan, ay, hindi na naman siya mag-take na action. So, ganon ang nangyayari. Kaya tumatagal, wala nagtitake na action. So, King of Wheels. Yan. What's with the King of Wheels? Kaya dyan. Makakawala to sa restriction. Parang na-restrict pala siya. Makakawala. Magkaroon ng freedom to. Na maging stable na siya. Na malaya na siya na i-pursue kanya kasi, in reverse. Hindi na siya victim. Hindi na siya nakokontrol. Hindi na siya napapaklouded yung isipan niya. Hindi na siya na-restrict. At hindi siya makatulog guys. Hindi siya mapakali. Hanggat, sabagay, ito lang naman. Hanggat hindi ka napasa kanya. Ganun ba yan? Hanggat hindi kayo makabuo ng pamilya, hanggat hindi ka niya napangasawa. Yan. So, yan ang next move niya. Ang gagawa siya ng paraan para mapangasawa ka. Kahit nalito yung utak niya. Bakit lito? Clouded nga. May napapaklouded. Evil forces yan. O mga tao na gahaman. Inggiters. O, diba? Yan. So, ayan guys. Mag-psychopath talaga. Sa impyerno na sila pupunta. Or sa, sa abyss. Kasi, yan ang mga pure evil talaga yan sila. So, ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person na yan? Ibabalik. Pride kaya yan. Ito ang next na mangyari sa inyo. What's with the King of Swords? Okay. 9 of Wands in reverse and 10 of Wands. Yung mawala na yung mga baggage. Alam yung baggage na sa galing. Doon sa masinisin sa inyo. Di ba inatake ang isip mo? At yung person mo din, for sure yan, napakaudas sa isipan niya. Yung mga atake ng evil forces o kung sino man. Ma-release na yan, yung mga baggage na yan. At kung person man to na hindi na siya maging guarded pa, hindi niya na itatas yung wall niya kasi na-release niya yung baggage niya. May focus na siya sa gusto niya mangyari. Klaro na yung isipan niya. Hindi na siya sway pa, hindi na siya magpamanipula pa sa iba. Makapaglagay na siya ng boundary sa mga influences ng iba para ma-influences yan ng mga atake nila. Tuloy-tuloy nilang ginagawa sa person mo na gusto na kontrolin. Kasi maging strong na yung mind ng person mo yan. Si person mo ba yung King of Swords na maging ganyan na siya, strong na yung mind niya? Hindi. Kayong dalawa yan. Pareho kayong dalawa. Kaya tuloy-tuloy yung ginagawa nila sa inyo. Maging strong yung mind ninyo. Hindi na kayo matabla na maginagawa nila. Hindi na, kumbaga may boundary na. Meron ng shield,
at hindi na maatake yung isipan ninyo, hindi na ma-control, hindi na mapasukan. Di ba may shield dyan yung sa ulo, hindi na mapasukan ng hindi na mapasukan ng mga atake nila, ng mga sinisent nila na yan sa isip ninyo. Ayan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Reunion yan. Di ba? Upright. Reunion. Gusto niya ng reunion. And gusto niya makarecover sa sadness. Kaya gusto niya makipag-reunite siya. Oh. The sun. Upright ba to? Bangga kasi yan. Yeah. Dito yan ang bangga eh. Sa stand ko. Wait lang. Wala, sige, bato ng spell. Dahil umiiral ang inggit. Ganid. Afterlife to sa forever. Ganun ba? Baka ngayon kinakarma-karma na yan. Kahit buhay pa na, baka kinakarma-karma na yan. Afterlife pa, ado sa forever yan. Pero mabuti yan. Evil yan siya, guys. Napaka-evil niyan. Psychopath yan. Very deceitful pati yan. Cunning din yan. Yan. Callous, cunning, deceitful. Mga ganyan. Ano pa? Very manipulative. Very selfish yan. No empathy. No conscience. Mga ganun. Lahat na ng worst. So ito, gusto niya kasi maging masaya na sa buhay. Ayaw niya nang maging malungkot pa. Yung si kadusa ng dusa dahil may nawala sa kanya, dahil nawala ka sa kanya. Gusto niya nga ng reunion. Dahil nagiging emotional siya. Dahil naging emotional, yes. Kasi gustong-gusto niyang makasama ka. Tapos wala ka sa buhay niya. Emotional siya. So, ayan. Ito na lamang, guys, for collective reading. Ay, madami ba ang na-attract sa'yo? Tingnan ko. Oo, madami ang gustong mag-offer siya ng cup of love. Yan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Ay, bigat.